Ang mga kabombo, 18 mga dating mga Marines, maaari pa rin daw hong maimbitahan sa pagdinig ho ng Senate Blue Ribbon Committee. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Sinabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson na bukas pa rin ang komite. Napakinggan ng 18 individual na nagpapakilalang dating mga sundalo at nagsasabing nag-deliver ng umano'y 805 billion peso na kickbacks mula sa flood control project sa ilang matatas na opisyal ng gobyerno sa utos ng dating kongresista na si Elizalde Co. Ngunit kailangan umunong itama muna ang kanilang mga pahayag upang maging kapani-paniwala. Ipanaliwanag ni Lacson na kung ang mga naunang pahayag ng grupo ay pasok sa realm of possibilities o posibleng kapani-paniwala, matagal na sana silang naimbitahan sa komite upang magsalita sa pagdinig. Aniya, hindi saradong pintuan ng Blue Ribbon sa 18 individual. Ang kailangan lamang ay tama nila ang kanilang pahayag upang hindi mauwi sa isang circus at maging magulo ang pagdinig. Tinukoy ng senador ang naunang aligasyon ng grupo na umabot sa 805 billion ang kabuuang cash na umuli na ipamahagi bilang kickbacks mula sa flood control project sa matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez, na niya'y mahirap paniwalaan ang nasabing halaga, hindi lamang sa laki nito, kundi dahil na rin sa hirap ng paghawak at paghatid ng ganoon kalaking pera. Bagamat aminado ang senador na may delivery na naganap mula sa mga kickbacks, dapat umanong gawing kapani-paniwala ang halaga nito. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. When I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver. No? Siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Samantala, matatandaan din na naunang pinayuhan ni Lacson si Atty. Livito Baligod na siyang nagpresenta ng 18 dating sundalo na suriin at itama ang kanilang affidavit. Ayon sa senador, maaari nilang bawiin o baguhin ang ilang mga bahagi ng kanilang mga pahayag kung may mga detalyeng hindi tama, at binigyan diin na ang mahalaga ay mailapit sa realidad ang kanilang mga salaysay para hindi umano nagsasayang ng oras ang komite sa mga kasinunghalingan. Dagdag pa niya, kapag naitama na ang mga affidavit at naging mas kapani-paniwala ang mga ito, handa siyang magpatawag ng pagdinig upang dinggin ang kanilang testimonya. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligod. So, I was thinking, sana man lang, pinarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Samantala, kasalukuyan pa rin nasa 4 pa lamang ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa senador, plano niyang hikayatin na mas marami pang miyembro ng majority bloc na lumagda sa ulat kung saan nangangailangan pa ito ng 5 pirma upang tuluyan ng may presenta at matalakay sa plenaryo ng Senado. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.